Habang on the way nga kami dito, papunta doon sa pagkukuha na ng mga sisiw ni Yubo ay bigla nga kaming naflatan. Kapag natsyatsyempuhan nga, dito nga kami sa Santa Lucia nafaflatan o di kaya magpapahangin, ay dito nga kami lagi nagpapahangin dini sa may bana. Mabuti na nga lang pagpunta nga namin dito ay bukas pa rin sila kahit Sabado na nga ng hapon. Ito nga pala yung unang pagkakataon na nakakita nga ako kung paano aayusin yung mga flat na gulong. Mabuti na nga lang talaga na kahit alas 4 na nga dito ng hapon at Sabado pa, ayun nga, bukas pa nga rin sila. Kaya naman kung mapapadpad kayo dito sa Santa Lucia sa bandang may bana, ay dito na nga kayo magpa-vulcanize o di kaya magpahangin ng inyong mga gulong. First time ko nga palang makakita kung paano maggawa ng mga gulong, kaya naman bilang mangmang nakaisipan tungkol sa mga gulong ay talaga namang namanghanga ako din, sabi ko yung nagbabubbles pa. Sa sobrang tuwa ko nga dito ay kinalabit ko nga dito si Yubo, pero nagalit pa nga sa akin, sabi sa akin para daw akong TENGA. Actually, malaking katanungan din sa akin noon, sabi ko paano nga kaya nila nakikita kung saan banda may butas? Yun pala ay ganun lang pala yun kasimple, pinapabubbles lang para malaman kung saan banda. And sa mga sandaling ito nga pala ay meron pala ditong ginamit si kuya na palang plancha, hindi ko nga lang pala alam kung ano nga yung pangalan noon. Meron nga palang inilagay dito sa may bandang interior, tapos inilagay nga dito sa bandang may plancha na hindi ko nga alam ang pangalan, tapos inipit nga at hinayaan na nga muna. Actually, hindi ko nga alam kung ano talaga ang pinaggagawa dito at ako'y nakabidyo nga laang at ako'y namangha. Sabi ko nga ay amazing. Ganito nga lang kadali at kasimple yung ginagawa ni kuya, kaya naman kayo nang bahalang manood diyan at hindi ko na alam kung ano pa yung sasabihin ko. At pagkatapos nga itong maipit ng maayos ay isinet aside nga muna. Set aside, ano yun, pagkain? At ayun na nga, nang maayos na nga ulit itong interior ay binalik na nga ulit ito dini sa may gulong. Kung papanoorin nga lang natin ay talaga namang akala nga natin ay napakadali lang itong gawin. Hindi nga rin talaga biro ang ganitong klase ng trabaho at talaga namang napakaliit nga din ang kanilang kita. Isipin mo na nga lang, sa dami nga ng ginawa dito ni kuya ay siningil nga lang niya kami dito ng 60 pesos laang. Naalala ko tuloy noon nung gabi nga kaming naflatan ay talaga namang wala kaming choice kundi maglakad nga ng malayo at puro na nga sarado aring mga vulcanizing shop. Alam ko na talaga yung feeling na talaga namang naflatan ka tapos wala kang ang mapagpagawaan. Okay nga lang sana nung time na yon kung umaga, kaso nga gabing-gabi na nga. Anyways, naikwento ko lang naman. Hindi nga pala amin tong motor, kaya naman kailangan talaga namin itong maipaayos bago nga ito namin maisauli. At nang maayos na nga are at nakapagbayad na nga kami, syempre nagpasalamat na nga muna kami kay kuya bago nga kami umalis. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog for today's video. Please follow for more. God bless.